Alright, mapagpalang hapon. Mega love shout out sa inyong lahat. Katatap. Tapos ko lang maglinis ng sasakyan. Kahit medyo makulimlim, napakainit. Pawisan pa rin tayo. Alright. Yan, wala tayong motovlog ngayon dahil sa pag-ulan-ulan, kaya dito lang muna dahil wala na tayong pang-upload. Ayan, mega love shoutout po. Pero bago tayo ito lang, mayroon ako sa inyong tip sa inyong mga social media account, kasi maraming mga paraan para kayo mapasok ng mga hacker. Yan, bigyan ko lang kayo ng mga konting idea, kasi nga nangyari nga ito sa akin. Actually 3 beses na ito nangyari sa akin yung dalawa hindi hacker, kung hindi parang iba-blackmail ka nila. Nangyari ito sa akin, 2 magkasunod. Tapos itong huli, gusto silang magkaroon ng access sa aking social media account, kaya maging babala ito. Siguro maging babala na rin to sa mga mayroong mga social media account, na lalong-lalo na ang Facebook, yung mga Facebook nyo, yung mga YouTube no, naiisa lang ang account at mga monetize na kayo. Yan, lalo na yung mga pinagkakakitaan nyo na. Ito ang isang paraan para maano kayo, ma-hack yung inyong social media account. Kasi nga itong nakaraang gabi, may nag-add friend sa akin. Siyempre bilang isang aspiring, tama ba yun? Sa social media, ayun, mayroon sa aking nag-add friend. Ngayon siyempre inaccept ko kasi nag-add friend Ngayon ito na. Pero bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Michelle Tugade, kay Nard DC, kay Rachel Mingaren, kay Nani Sanchez, kay Biyahing Brankel Sam, at kay Audrey Nicole, at kay Beth Beltran. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. Yan ang aking team. At sa Kaarma team +1. Yan, andyan naman si Ma'am Rosalina, si Ma'am Marilet, si Ma'am Analisa, si Ji Changwok, si Pinaasa. Pambihira. Nag-umpisa na akong magsalita, biglang lumabas yung aking manager. Alright. Ayan, nasaan ako kanina? Dito na ako ngayon sa Bali Golf. Ayan Ayan, dito ako sa parkingan ng Bali Golf Ayan. Sa Kaarma team pala. Sa Kaarma team, si Pinaasa. Doon tayo kay Pinaasa, no? Kay Ma'am Vintage, at kay Ma'am Ibing Galios, diba? Yan naman ang team ng Kaarma. Ngayon sa team naman ng madilim team ng Team Wakwak. Ayan ang aking kinaaniban na team. Yan sa Team Wakwak. Yan, maliwanag. Ayun, sa pamumuno ni Norilis Vlog, ni Cap GC, Cap Gerger,
Jen Barona, sino pa ba? Basta sa lahat ng member ng Team Wakwak, mega love shoutout sa inyong lahat. Alright, at iyon na nga, pagpatuloy ko na yung sa ano, yung unang-unang nag-try sa akin, may pumasok sa akin na ang ano niya is napakagandang babae. Kung sino man ang ano, maaakit talaga kayo. Kung kayo talagang napakaganda ng ano niya, profile picture. Pag inano mo, akala mo siya talaga. Pero ang nangyari, tatawag sa iyo is makikipag video call. Video call ang ano niya, video call ang video call ang hanap niya. Isipin mo yan, kung ikaw ano, hindi ito paninira sa mga babae ha. Binibigyan ko lang kayo ng ano, sa lahat ng mga, siyempre napakarami naman ng babae na ano diyan. Siyempre siguro sa kahirapan ng buhay, yun ang naisip nilang paraan. Ang profile picture, hindi mo mapagkamala na hindi talaga sila. Gawa ng mga picture lahat sila. Hindi ko alam kung gumamit lang talaga. Kinuha lang yung mga nag-edit lang, tapos yun ang in-upload niya doon sa kanyang profile account. Ngayon, makikipaghamon sa iyo ng video call. O, di ba? Kung ikaw lalaki na ano, yung easy to get. Oh, maano ka talaga, maaakit ka kasi napakaganda nung ano niya eh. Ngayon, ang style niya, tatawag sa'yo sa Messenger. Tapos, pakikitaan ka niya doon sa ano niya, doon sa masilang bahagi ng katawan natin. Pakitaan ka niya. Ngayon, ang mangyari, hahamunin ka niya na magpakita ka rin. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, sige, tawag ka uli. Kasi pagpakita niya, papatayin niya na. Tapos sabi niya, sige na please, gusto ko, ano tayo, video call. Anuhan mo na. Mag-open cam ka. Kasi hindi ako nag-open cam eh. Kasi gusto kong makita kung siya talaga yung nasa profile picture. Gusto kong makita. Sabi ko, chat ko na naman siya. Pakita mo nga yung mukha mo. Wag yung sa private part mo. Yung sa mukha mo. Hindi. Gusto ko lang ng magkaano tayo, mag-video call tayo. Sabi niya ganon. Sabi ko, gusto ko, nakikita ko yung mukha mo. Sabi mo ganyan. Sinasakyan ko siya. Ngayon, mag-video call na naman siya. Yan ang pinapakita. Pero pinagmamasdan ko, hindi siya ang humahawak ng camera. Kaya, naano ko, sigurado ano ito. Pag nagpakita ka, hindi nila papatayin. Kasi, kukuhaan ka nila ng ano eh. I-ano nila yon, i-record nila yon eh. I-record nila yon. Tapos, saka ka ngayon titirahin, i-blackmail ka ngayon. Yun ang style nila. Ngayon, ang tagal, siguro mga isang linggo, mga ganyan, isang linggo. Umabot ng ano, ayaw ko magpakita. Kasi gusto ko, sabi ko, magpakita siya para sigurado. O, di ba? Halimbawa, magpakitaan man kami. O, di ba? Hindi sa ano ha. Hindi sa kwentong ano ito. Kasi bibigyan ko lang kayo ng babala sa mga lalaki. Tapos sa mga babae na rin na ano, siyempre baka hindi lang ito sa mga lalaki ginagawa eh, pati rin sa mga babae. Ngayon, baka mamaya iba-blackmail kayo. Kaya huwag kayong basta-bastang maniniwala sa mga hindi nyo talaga kakilala sa social media. Tapos,
Siyempre hindi ko siya pinapansin, umabot ng mga isang buwan. Sige niya ang ano, sige na please. Gusto kong bigyan ko, gusto ko lang maging masaya ako. Yun ang pasok niya. Isa akong OFW, nalulungkot ako rito, tulungan mo ako. Di sabi ko sa kanya, gusto mo mag-open cam ka, kwentuhan tayo. O, halimbawa, sabi ko sa kanya, di pinapasakay ko siya. O, halimbawa magkagustuhan tayo, di mag-ano tayo. O, di ba, pag umuwi ka ng Pilipinas, ganun ang ano ko sa kanya. Actually, marami akong mga naisip na marami akong naisip na ano sa Messenger eh. Yung conversation namin. Isinave ko gawa ng siyempre kailangan magiging ano tayo, maging alert tayo. Pero hindi naman siya nakakuha sa akin ng video. Nagpapakita talaga siya. Pero hindi ako nagpakita sa kanya. Puro lang tinitingnan ko yung ano niya, tinitingnan ko yung pag nag-video call siya. Parang padadaanin lang, pahagingin ka lang. Parang inaakit ka ba? Inaakit ka sa pamamagitan ng gano'n na sistema. Ngayon, ang ginawa niya, gumamit na naman siya ng ibang dummy account. Ibang itsura naman. Pero ang style, ganun pa rin. Ngayon, ang ginawa niya, siguro mga mga 10 seconds. 10 seconds, talagang nagpakita. All the way na. Pati mukha. Yung mukha lang ang wala. Yung katawan simula dito sa dibdib pababa. Dalawang beses pinagmamasdan ko, mayroong nakahawak ng camera. Kaya ngayon ang ano ko sa kanya, doon ko na confirm na talagang modus nila. Kasi nung napansin ko, hindi nila nakat na nagsalita yung cameraman niya. Doon ko na trace na modus gawa ng nagsalita yung cameraman niya na sabi niya doon sa dulo, galingan mo kasi. Nung bago niya napatay yung camera, nagsalita yung ganun yung cameraman, galingan mo kasi mag-arte. Yun ang ano niya. Kaya sabi ko sa kanya, yung pangalawa na ito yung pangalawang nag-ano na sa akin, naggumamit na ng dummy account. Ganun pa rin ang estilo, pero doon ko na booking na modus pala. Pinapagalitan niya yung babae kasi sabi niya doon sa babae na nagpakita nung simula doon sa dibdib, galingan mo kasi, pinapagalitan niya eh. Yun ang dinig na dinig ko talaga doon sa bago niya na-off yung video. Yun, kaya doon ko nalaman na modus talaga. Ngayon, ito naman, pagkaraan ng isang buwan, ito na nga, may nag-add friend naman sa akin na babae. Ito lang, nung isang araw lang, nagpanggap naman siya na magkakilala na kami. Ngayon ako nagtaka ako. Sabi ko, saan mo ako nakilala? Basta hindi mo lang ako natandaan, sabi niya. Palit kami ng konversasyon. Tapos sabi niya, siguro mga isang buwan, mga isang linggo, nag-chat sa akin. Ito kagabi lang, nag-chat sa akin. Don, sabi niya. Ni-reply ko naman, bakit? Tatawag ako, pahingi ng number mo. Tatawag daw siya eh. Hingi ng number. Kailan ba ako naka-live? Nung nakaraang gabi ba? Tatawag daw siya. Binigay ko yung nung nakaraang hapon pala, yung hapon na nag-live ako ng hapon, yun. Ka-chat ko siya. Ngayon, nag-chat siya sa akin. Don. Tapos sabi niya sa akin, tatawag ako sa'yo, pahingi ng number. Siyempre nagpanggap siya nakakilala ko. Ang ginawa ko, binigay ko yung number ko. Tapos nag-chat ulit siya. Sabi niya, nag-text ako sa'yo. Ang pumasok sa akin sa
text. Pumasok sa akin. Ang nakalagay niya, Facebook, your new Facebook code. Yun ang nakalagay. Ngayon, ito ang babala ko sa inyo. Diba, akala nyo, iisipin nyo na nag-reset yung Facebook mo. Doon ko na-trace na na scammer ito. Hacker ito. Hacker itong na ito. Babae din. Ngayon, kaya itong wag na wag nyong i-click pag may pumasok sa inyo na text na ganon. Ngayon, sabi ko sa kanya, may text ako sa iyo, pero may pumasok na ang pumasok sa akin, your new Facebook code. Ibig sabihin, i-click mo yun kasi baka isipin mo yung Facebook mo nag-reset. Diba? Ngayon, pag pinasok mo yon, mapupunta na, malalaman niya na kung anong code kasi siya ang nagbigay ng code sa Facebook mo, sa Facebook account mo. Malalaman mo na, doon ka na ngayon titirahin lahat ng mga kakilala mo. Yun, makuha na yung account mo niya. Makukuha niya na yung account mo sa Facebook. Sabi niya sa akin, nag-text na ako sa iyo. Sabi ko, hindi nga, wala nga pumasok. Tapos sabi niya, sige, mag-text uli ako sa iyo. Yun uli ang pumasok, yung your new Facebook code. Yun uli ang pumasok. Tapos sabi niya, ayan na, nag-text na ako sa iyo. Sabi ko, wala nga pumasok. Pero binubura ko yung your new Facebook code. Kasi pag pinindot mo yon, tapos ka, nakuha niya na yung code napasok niya na yung yung account mo. Kasi siya ang nagbigay no ng code Ibig sabihin, magkaroon na siya ng access doon sa Facebook account mo. Doon na mangyayari yung panghahack. Sabi ko, walang pumasok sa akin na text. Tapos nagbigay siya ng number sa akin. Sabi niya, i-screenshot mo nga kung wala nang pumasok. Hindi ako nagbigay ng screenshot sa kanya kasi bakit ako magbibigay ng access sa kanya? Ibig sabihin, binibigyan ko siya ng karapatan sa Facebook ko. Diba? Kasi siya ang nagbigay ng code. Ibig sabihin, magkakaroon na siya ng access sa akin, sa account ko. Ito na, pinipilit niya ako, i-screenshot mo doon. Sabi niya, i-screenshot mo kasi nag-text ako sa'yo. Kung talagang walang pumasok, i-screenshot mo yung messenger mo, yung text mo. Ibig sabihin, kukuha na siya ng mga doon para makapasok siya sa Facebook ko. Kukuha na, may kukontak na siya doon sa mga kaibigan ko, kukontak na siya. Siyempre makikita niya doon sa messenger Buti na lang hindi ako tulunggis. Kahit anong hingi niya na i-screenshot, hindi ko talaga in-screenshot kasi nakuha ko na. Bakit magbibigay siya sa akin ng para magkaroon siya ng access sa Facebook? Ibig sabihin, balak niyang i-hack yung account ko. Di ngayon, nagpupumilit talaga siya, nagpupumilit siya na picturean ko yung text. Sabi ko, wala nga pumasok. Kung gusto mo mamaya, tumawag ka sa akin pagkatapos ng live ko, kasi naka-live nga ako Sabi ko, wala nga pumasok Sabi niya, mayroon, nag-text na ako sa iyo. Promise, nag-text na ako sa iyo. Sabi niya, picturean mo nga para maniwala ako na walang pumasok. Hindi ko pinicturean, hindi ako nagbigay sa kanya ng screenshot. Kasi kachat ko siya sa messenger. Actually, nandito pa yung mga Ngayon, may binigay siya sa akin ng number. Ang ginawa ko, tinawagan ko doon sa isang number ko. Hindi makontak yung number. O, kita nyo yan. Para ma-prove ko na siya yon. Ngayon, kinat ko siya. Sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Novaliches. Ay, sabi ko, Novaliches ka ba? Saan ka dyan sa Novaliches? Sa bayan. Sabi ko, saan ka dyan sa bayan?
sa basta dyan sa bayan mismo. Sabi ko, saan nga dyan sa bayan? Tapos sabi niya, bakit? Alam mo ba ang Novaliches? Sabi ko, oo, nandito rin ako sa Novaliches. Doon, di na siya nag-reply sa akin. Di na siya nag-reply. Sabi ko, nandito ako sa Novaliches sa may stoplight. Gusto mo meet tayo? Sabi ko, para makita ka sa vlog ko. Di na siya nag-reply hanggang ngayon. Ang dami kong chat sa kanya. O, di ba? Doon pa lang, kung totoong ano siya, malinis na tao, magre-reply siya. Siyempre, makikita siya sa vlog eh. Di ba? Kasi alam niya, nagba-vlog ako sa Facebook. Nag-ano siya, nag-follow muna siya, tapos nag-message siya sa akin. Sabi ko, iba talaga ang ano nito. Di inano ko yung ano niya, yung profile niya, pinasok ko yung profile niya. Akalain mo 2017 pa yung Facebook account niya, binuo yung Facebook account. Ang ano niya lang, isa lang, di ba? Isa lang ang ano niya, na picture niya. Pero hindi ko alam kung siya ang tunay na may-ari ng picture na yan, baka gumamit pa ng iba. Dalawa lang, isa lang talaga ang upload niya ng picture. Siya lang, yung mukha niya lang. Kung anong profile niya, iyon din yata ang pag-upload niya, iyon ang ginawa niya rin profile. O biruin mo 2017, ibig sabihin simula 2017 hindi ka nag-post kahit sa pamilya mo, kahit sa mga pinsan mo, hindi ka nagbati man lang ng mga birthday sa mga ano mo. Kaya yan ang masasabi ko sa inyo na huwag kayong basta-basta magbibigay ng access sa inyong mga social media account. Kasi pag nagkaroon niya ng access, tapos kayo ang pinaghirapan nyo. Huwag kayong magtitiwala sa talagang hindi nyo kakilala na lubos. Diba? Pero hihingin yung bibigyan mo ng access para makapasok ka doon sa social media account niya. Diba? Buti kung magkakaibigan na kayo, matagal na kayong magkakilala. Diba? Yung first time lang dumating, tapos ganun. Kaya yun, isang paalala ito, baka mangyari din ito sa inyo na kayo, katulad ng una kong kwento na pagkikitaan kayo ng mga private parts ng babae. Siyempre, lalaki tayo, hindi maiwasan yon. Tapos sa kalibugan ibigay nyo lahat yung access nyo, tapos kayo na blackmail na kayo, naubusan pa kayo ng sira pa kayo sa social media, diba? Kaya yan ang mahirap talaga na pag nandiyan ka sa social media, lalo na active ka. Yan, mag-ingat talaga kayo sa pagbigay ng mga code na yan. Kasi nagulat ako, bakit pakibigay ko sa kanya ng number, kasi sabi niya tatawag siya. In-expect ko na kakilala ko siya kasi parang yung tema ng niya, chat niya, talagang kakilala ko siya wala akong matandaan. Hindi ko matandaan ng mukha na ito kahit naman pa paano, kahit naman nagurang na tayo hindi pa naman tayo ulyanin, diba? Hindi ko talaga siya matandaan. Ngayon sabi ko, nagpanggap na kakilala, binigay ko yung number, hindi man siya tumawag. Ngayon ang sabi niya, nag-text ako sa'yo, tignan mo kung pumasok. Ngayon sabi ko wala, pero may pumasok talaga. Ang pumasok, your new Facebook code, diba? Yan ang pumasok. Binura ko siya sabi niya, tingnan mo, baka pumasok na. Wala, sabi ko walang pumasok. Naka-live pa ako. Sabi ko, mamaya ka na tumawag. Hindi, may text ako sa'yo. Ayan, mag-text uli ako sa'yo, sabi niya. Tapos yun, may pumasok uli. Yun uli, your new Facebook code. Nako, kung clinic ko yun, tapos may access na siya sa Facebook.
sa Facebook account ko. Tapos na ako. Nahack na ako. Di ba? Kaya isa iyon sa pamamaraan ng pag-hack ng account sa social media, na yun ang simpleng paraan lang. Pero ang maano lang yan, yung malilito, lalo na pag napindot niya yon, yung code na yon, yun na, nagkaroon na siya ng access doon. Lalo na, buti hindi ko nga pinindot, kasi sabi ko, nung pagtingin ko, sabi ko baka nagkamali lang ako. Pumunta ako sa Facebook ko, wala namang ano, okay naman. Sabi ko, ba't magbigay ng bagong passcode, bagong passcode ay yung bagong code, yung Facebook. Hindi naman nagloko ang Facebook ko. Pumasok ko agad sa isip ko, siya itong nag-text na ito. Tapos sabi niya, tingnan mo kung pumasok na. Sabi ko, wala. Tapos, imposible, nag-text ako sa'yo eh. Sabi ko, wala nga pumasok. Tapos, ayan, mag-text ulit ako sa'yo. Yun, pumasok ulit. Kumpirma ko na siya yun. Your new Facebook code. Hindi ko clinic. Sabi niya, ayan, nag-text na ako sa'yo. Ibig sabihin, yun na yun. Sabi ko, patay ka sa akin. Yari ka sa akin. Hindi ko na naman in-accept. Hindi ko na naman pinindot yung code na yun para magkaroon siya ng access. Diba? Kasi kung pinindot ko yon, tapos na. Dapat wala na akong Facebook account ngayon. Diba? Yun lang. What we do here is go back. Paalala ko lang lahat, lalong-lalo na yung maraming social media account. Alam ko lahat kayo dyan. Yung iba may mga Instagram na, may mga page, may Facebook, may YouTube. Yan. Huwag kayong magtitiwala sa talagang hindi nyo pa kakilalang lubusan. Diba? Okay lang yung mga, lalo na yung mga, okay lang yung mga sa YouTube, yung mga live streamer na araw-araw kayong nakikita dyan. Ibig sabihin, hindi na may pagkakaila na yun ang mukha niya, diba? Pero yung first time nyo lang makilala, kaya mag-ingat kayong lahat. Ito, sa lahat ng mga kaibigan ko dyan, mag-ingat kayong lahat. Dahil baka yung pinaghirapan natin sa mundo ng social media, mawala na lang na parang bulak. Kaya yun lang. Maraming salamat. Umabot na naman kayo sa dulo ng aking video. Ito lang ay isang paalala. Diba? Medyo ano yung pambungad natin kanina, pero babala pa rin yun. Kasi alam mo naman tayo, mga lalaki, siyempre hindi naman natin maitanggi yan. Diba? Siyempre pangangailangan din naman. Sino bang hindi nangangailangan doon, diba? Pero huwag tayong padadala sa mga ganun. Maging mapanuri tayo, diba? Sa lahat ng bagay, maging mapanuri tayo. Kaya yun, maraming salamat at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Thank you very much. I love you all. Yan, bye bye.